kahapon sa panayam natin sa DSWD kay ASEC Irene Dumlao, nabanggit natin sa kanya ipinarating ng opisina ng Catanduanes na nangangailangan sila ng mga materyales. Hindi lang food packs no? Panggawa so natanong natin sa DSWD, paano po yun? Naituro nga itong Department of Human Settlement and Urban Development. Kaya itong DSUD, alamin natin mula sa kanilang kalihim kung ano na ba yung tulong na kasi ang sabi, pagbalik daw galing evacuation center, nangangalap na lang partner kung ano yung mga materyales nandun sa kalsada, para diba? maitayo uli yung bahay nila. Sa linya natin ang DSUD Secretary na si Secretary Jerry Acuzar. Secretary Acuzar, si Igan po ito, tsaka si Connie. Magandang umaga po. Magandang umaga, salamat. Sir. Opo, magandang umaga po sa inyo. Opo. Nais lang po naming malaman, Secretary, dahil sa pag-iikot po namin sa mga nasalanta ng bagyo na sunod-sunod, ang kailangan po nila mga materyales para maitayo, no? Malagyan uli ng bubong, yung kanilang mga bahay ay maibalik at para meron uli silang matirhan. Secretary, ano pong ginagawa ng DSUD dito sa mga pangangailangang tulad nito? Okay. Una-una po, meron kami talagang regular program dyan, ano? Sa mga calamities. Yung kung tawagin sa program, ITSAP. ITSAP po, yun po ay nagbibigay kami ng 30,000 per families po. Opo. Pag po ang bahay ay totally damaged. Aha. Pag naman po ay partially damaged, 10,000 na po ang binibigay. Okay, pero in cash po ito. In cash po. Cash. May cash po. Ano po tawag? Meron din kami binibigay ng mga materyales. Kamukha sa Batangas, nagpamigay din po kami at may kami ng tulong sa mga developers na nakikipagnegosyo sa DSUD. At nagbibigay naman po sila ng mga kahoy, yero, plywood, saka mga pako. Sir, so wala hong dapat alalahanin itong mga kababayan natin, Secretary? Wala po. Meron po kaming talagang regular program na binibigay. Okay. Na galing sa DAA. At yun po ay pinibigay din po ng DSUD. So, Secretary, kung halimbawa yung mga kababayan po natin, kasi ang balita natin, partner doon sa Catanduanes pa lang, nasa 500 po ang nawala ng tirahan. Nadagdagan ho ba yon? At kung paano ho sila sana makakakuha nitong 30,000 para doon sa talagang fully na wala? Hindi naman mahirap kunin. O baka, paano may procedure ba silang pupuntahan ba? O sila mismo ho ang sasabihan? Ano ho ba? Makipag-coordinate siya sa LGU. Meron din kaming opisina doon, yung director, meron kaming regional director, nakikipag-ugnayan po sa kanila at sa LGU at doon po sa DSWD. Basta po may certification ng DSWD at LGU, yung pong program, binibigay na po namin yan. Gaano katagal naman ho nila makukuha kaya yung pera? Mga 3 days 2 to 3 days. 2 to 3 days. Mabilis na yun, ano? Pero so bukod sa pera, may materyales pa? Opo, kung yung mamimili ka kung may materyales or may pera. Yung materyales po, additional na yon at nangihingi po kami sa mga developer. Pero sa inyo pong karanasan, Secretary, yung 30,000 ba sa totally damaged, sapat po ba yon? Siyempre, kulang din yun. Pero siyempre, hindi mo malaman yung, kasi ang pondo, maliit lang. Okay. Kapag bibigyan natin na totally damaged yan, ay milyon po yan. Yun nga po. So, ito hong 500 na estimate sa Catanduanes pa lamang. Sabi nga sa atin, mabibigay na ho ba yan o nabigay na? Almost. Granted center assistance po kami. Almost 4,000 household, total allocation po namin. Opo. Almost 111 million na po na ibigay namin dyan. Secretary, gusto ko lang malaman, sa DSUD ba may pag-aaral na itong mga nasa coastal area na mga bahay, may modelo na para kaya yung mga malalakas na bagyo. Para hindi ho parang nasira, tatayo uli. May mga ganun ho bang programa o plano? Opo. Ganito po. Yun po ang bilin sa atin ng Presidente, ating Pangulo po. Ayusin po natin yung pabahay. Dangan nga lang, siyempre nga po, di ba, maghahanap tayo ng formula. Kasi wala naman talagang pondo ang housing. So, humanap tayo ng formula na konting, na gamit natin ay private pa. Ito na nga po yung 4PH. Opo. Wait. Ito 4PH po, talagang utos po ito ng ating Presidente na ayusin ang pabahay. Dahil at ayusin yung funding. Sa tulong ng gobyerno at pribado.
Yan, magtutulong yung dalawa. Kasi kung ano po nagagawa ng mga developers ngayon na tayo na hindi kumukuha ng pondo sa gobyerno, ay yun ay ginagamit nila yung private money. Yun po yung bangko. Pero sa ngayon po ba, meron na ho ba kayong nasimulan doon sa proyekto na pampagpatibay po ng mga bahay? Opo. Meron na po kaming mga medium rise na ginagawa dyan sa parting Palayan, Pampanga. Dito po sa may Bacaloocan, nagagawa na rin po dyan. At sa Pasay po, may mga umpisa na. At alam niyo po, mahirap din pong mag-umpisa ng project kasi una-una, yung mga ISF na nandyan, kailangan kakausapin mo, meron kang tinatawag namin ng community preparation para kapag-pugdayan sila. Kasi kung minsan may resistant, pag nilipat mo sila in city. Kaya ang ginagawa po namin, gumagawa po kami ng mga sample projects para proof of concept, una-una, para makita ng mga ISF, lalo ng mga nasa dyan, natutuhanan yung programa. So yung mga informal settler, hindi lang sila i-resettle, baka sila pa'y makinabang doon sa bahay na tatayo doon? Opo, sigurado po yun. Yun po ang bilin natin, Presidente. Unahan yung mahihirap. So ngayon po ba, Secretary, doon sa mga lugar na nasalanta ng typhoon, may mga tao na ho kayo na umaalalay sa ating mga kababayan. Yun ho ang gusto ng marinig at matiyak na yung tulong po parating. Opo, sigurado po yun. Nandun na po. In fact, yung mga undersecretary ko, si Randy Gulanco, pagka po na meron gantong nakahanda po yung mga regional namin. Hindi po dumarating yung bagyo, nagpapahanda na kami. Kasi experience na natin yan talaga nangyayari talaga. Dumarating pa, nagkukwentuhan pa lang, sinasabi pa lang pag-asa yung signal, mag-prepare na dapat. Kasi alam natin na nakita natin maraming beses ang experiences natin dyan. Oo. So, Secretary, ako sir, isa pa, yung 30,000 sa totally damaged at 10,000 sa partially, hindi ito loan wala silang babayaran. Bibigay ito. Wala babayaran. Libre po ito natin pamahalaan. Libre po ito ng gobyerno natin. Pero ang mangyayari kailangan lang nilang pumunta sa LGU nila, sa DSWD, para makapag-apply. Ng certificate makakuha. Opo. Ganun lang kabilis yun at mabibigay within 2 to 3 days. Opo. Minsan, kailangan kung wala yung LGU, at kami na mismo nakikipag-usap. Kasi kung minsan, ilista ng LGU matagal. Yun na nga po. So, sa inyong experience... Pero pag dumating sa amin, wala pang 2 araw. Sa 2 araw na bayad na yan. Pero akala ko kailangan pa rin ng certification from LGU at saka po sa DSWD. Yung LGU po lang kailangan namin. Tapos na. Okay. The moment lumabas yung LGU saka yung DSWD, tapos na po yun. Bibigay na po ng Sana may itoka rin yung LGU kasi busy rin sila sa relief operations. Dapat meron. Sa paghingi ng mga ganitong certificate, may isang tao lang natututok dyan. Sana meron one-stop shop. One-stop shop. Meron bang gano'n na ginagawa ang DSUD at saka yung lokal na pamahalaan po para mas mapabilis? Meron kumbagang nakatoka, di ba? Para meron dito. Meron po. Alam niyo naman po, sanay na rin po yung mga kababayan natin. Oo nga. Diyan sa mga ganyang problema. Sa mga disaster. The moment na nagkaalam, kami rin po, sanay na rin. Kaya dumarating po lang, inaayos niya agad yung listahan. Pagkatapos ng bagyo, pupuntahan na agad, aayos agad din. Kasi alam naman natin na on that day, kailangan ng tulong. Sir, may pondo pa ba ang DSUD after 6 na mga mapinsalang Na-approve bagyo? ba kayo nung huling hearing? Na-approve na? Papunta na po sa approval. Magkano ba? Magkano ba ang budget ng DSUD po? Next year, Maliit lang. Baka nga 6 billion lang ang kailangan namin tatayo namin milyon bahay. Ang binigay sa amin budget 6 billion lang. Baka pwedeng taasan na kasi sunod-sunod yung bagyo Opo, nagre-request po kami. Ang kagandahan po si Senator Risa Ontiveros ay malaking tulong po sa amin kasi siya po yung mismo nga tumutulong at naghahanap po ng pondo para sa mahihirap. Sir, hindi ba imbis na, ako lang to parang naisip ko lang, imbis na bamigay na 30,000 na pera, baka pwedeng mas mabili siguro kung materyales para, di ba? Hindi ba mas yun? Masalimuot ba yun o dapat pera na lang? Kasi baka hindi naman maipagawa ng bahay. Ma'am, kuminsan, pag tinanong mo, halo-halo At sabi, saan kami bibili ng materyales? Paano pa kami bibili ng materyales? Okay. Ay, layo. Hindi, ibig sabihin ko po, di ba naalala nyo meron mga namimigay bago pang magragasa itong mga bagyong ito ng mga hardware stores.
kusa nila yon, pinamimigyan nila Sa mga plywood pribado. sa pribado. Baka pwedeng support na rin doon sa mga negosyo doon, hindi ba? Doon na lang bumili. Parang kayo na rin parang kayo na lang bumili, Secretary. Parang gano'n. Materialis na lang ibigay. Pwede ba yun? Halo-halo naman. Pwede. Ginawa namin yun. Ginawa namin sa Batangas. Ginawa sa Batangas. Ang developer, si Metrobank, ang nag-donate sa amin ng shelter program nila. Okay. Kinausap namin yung hardware. Ito ang bigay mo sa kanila. Ganun na. Saka yung presyo. Kung minsan, alam niyo naman po, pagka ganyang may calamity, pagka may matakot, di ba? Ay, huwag naman sana. Yun na mo so nakaka-discount. Kaya kumukuha kami sa labas ng bultuhan. Kung minsan bultuhan nasa nandyan sa munisipyo, sa City Hall. Naka-standby na. Okay. Pa-standby na. Para kukunin lang nila doon sa City Hall, sa munisipyo. Ay, Secretary, magandang balita yan at salamat sa oras at Thank you, sir. kapanayan po namin kayo. Ingat po kayo. Salamat po. Secretary Jerry Acuzar, Department of Human Settlements and Urban Development. So sa mga nakikinig kayo, agad kayo makipag-ugnayan sa DSWD at sa lokal na pamahalaan po ninyo. Para makakuha ng certificate at malaman yung damage po sa bahay ninyo. Partially ba yan o total damage? At agad-agad may pondo po dyan na nasa dating budget nila sa GAA. 30,000 totally damage. 10,000 partial. At yung mungkahi mo, bumili na ang disod na materialis. Hilingan, walang pinoproblema.